Hindi na sa ato sa gipusoon, kundi dapat nato sa pagramon. Tag ang ina ang pulong man aton man nga i-share. O kundi pa ang bit sa iban. Kaya tungod sa pulong sa Diyos kita, sa pagtuon sa pulong sa Diyos kita nagapabilin. Tandai, madamo ang nagbiya kay Jesus tungod wala nila ginhatagan value ang iya pulong. Okay? Nasili sa 1 chapter 6 verses 66 to 68. Sugod sa tumation, madamo sa mga gitutunan ni Jesus ang nagbiya sa iya kag hindi na magupod sa iya. Dayon nagpamangko si Jesus sa 12 ka mga apostoles. Kamuman bala ang luyang magbiya sa akon? Si Simon Pedro nagsaba sa iya. Ginoo, kasi kung bala kami magkanto, yara sa imo ang mga pulong na nagahatag sa kabuhi na dahil. Okay? Ang pulong madamo ang nagbiya, ang mga itutunan mismo ni Jesus ang nagbiya na sa iya. Kaya nung nagambal diri si Pedro nga kung sa diin sila magkakto. Kay tungod para sa ila ang pulong sang Dios nagahatag sang kabuhi para sa ila. Excuse me, ma'am. Nagahatag sa puso sa ila. Okay. Diyan lang ikaw pwede. Diyan ako siso. Oo. Ikatlong aposo. Nagsunggod sa pare. Madamo ini ang nagtatabo sa ato. Kung madamo kami nga mabatian na hunusin nga sila nagsunggod sa pare. Ano ang mga dapat natin tandaan? Una, tulong perme sa mga pare nga maayo, pangamuyuki ang mga pare nga nakita mo nga may problema. Okay? So, dapat pangamuyuan natin ang atong mga kaparian. Kay tungod, kinanglan din nila. Unang-una, ang atong pare, may ugalingon siya mga pamilya? Wala. Ang atong pare, may mga kabataan? Wala. Pag-abot na siya sa kaparokya, may kakilala siya? Wala. Sino, kung magmasakit siya, sino magtatap sa iya? Wala. So, gani kita nga mga tumuloo, kita ang iya mga kaanakan. Kita ang iya mga kapiyan. Gani, importante sa mga parian natin, nga pangmuyuan natin siya. Tandaan natin sa Santos Gamisa, ang aton pare, permila nagapamuyo sa aton. Isang kita gani, maadto kita sa iya. Mamamal Padre, papablessings kami sa ang among panimalay. O Padre, mapabundyag kami. Padre, mapablessing kami sa among salakyan. O Padre, mga blessings, kaya nagamasakit kami. O Padre, ang akong tuutod, kinanglan na sa pag-umpisa, sa komunyon, para mag-ayos siya. Pero, kita pala, nagpangamuyo para sa ilang kaayuhan. Ginahimo nato na siya, do wala din. So therefore, dapat nato na magpangamuyo para sa ilang. Hindi mo pabayaan sa Ginoong Hesus tungkol lamang kay Judas. Okay? Bukos lingon, madamo ng mga tao nga nagapalapit sa tao, sa atong Diyos. Kag tungod man sa nakitaan mo lamang nga sala niya, kay tungod ginasiling mo nga parit siya, nakitaan mo nga nakasala siya, hindi ka na dahil sa iya. Mga sasala ng tao, ang makasala man ng parit. Take note, brothers and sisters, ang tao makasasala, yes or no? Yes. Ang pare, tao kung hindi. Tao. So therefore, ang ating pare makasasala man. Kita pareho man nila. Kung kita nag-umpisa sa ila, mga pare, ang ating mga kaparian nag-umpisa man sa kapwa nila mga pare. Okay? So hindi nato pagtulukon ang ila nga mga
ang ilang pinag-ubra nga mga kasalanan, kay tungod sila may kaluyaman, kasuguman sa aton. May weaknesses sila, kapareho man sa aton nga may mga weaknesses. So dapat gani kinahanglan nila sa pangamuyo ang kuto nga magbakod pagid sila. Amen? Okay, sunod. Ang balaan nga kasulatan naghambal nga ang mga pare hindi perpekto, may mga kahinaan man sila. Ginasini kaya sa Hebreo 5, versikulo 1, tuktok 3. Hindi ko basa, bro? So, kita nga matao hindi perfecto. So therefore, ang pare ay tungkol pagtao man, hindi sila perfecto. So wala kita right nga mag-judge sa ila, wala kita right nga magpangindi sa ila, nga hindi kita magsimba, kay tungkol nga makasasala sila. Okay. So, amo ning ginisili sa Hebreo 5, versikulo 1, tuktok 3. Ang tagsa ka pinakamataas nga pari, ginapili halin sa mga tao nga iya tribo sa pag-alagad sa Dios. Tungod sa ila sa paghalad sing mga dulot, kay mga halad tungod sa mga sala. Tungod kay siya mismo maluya sa madamo nga mga bagay. Sarang siya makapasensya sa mga wala makahibalo kag sa mga nagasayo. Kag tungod kay siya mismo maluya man, dapat siya magdulot si mga halad hindi lamang para sa mga sala sa mga tao, kundi para man sa iya ugalingon nga mga sala. So una ho sa isaw naton, versikulo 1. Ang tagsa ka pinakamataas na pari, ginpilit halin sa mga tao. Bukod sa lingon, ang atong mga kaparian, ginpilit sila mismo sa Diyos bilang iya mga pari. Hindi kita nagpili ng mga tao para maging pari siya, kundi mismo ang Diyos ang nagpili sa iya, nga maging iya pari. Ikaduha nga versikulo, tungod siya mismo magluya sa madamo ng mga bagay. May witnesses siya. Hindi lang isa, hindi lang dua, hindi lang tatlo. Madamo. Okay? Madamo ang iyang kaluyahan. Sarang siya makapasensya sa mga wala makaibalo kag sa mga nagasayo. So therefore, brother and sister in Christ, kung madami kita mga mabatian ng mga negative sa ibang tao, kaya tungkol nga, ay, si Padre kita ko to nagainom, si Padre kita ko to nagapanagarilyo. Okay, mostly amo na ang ilang mga excuses. Pero, nasilingit kag tama rin na atag nga ang atong mga kaparian tama kadako ang ila nga pasensya. Ay tungod mas nakaibalo sila kung ano ang mga ginapanghamal natin. Kaya tungod sila, mas nakabalo. Kag nakabalo man sila nga, may witnesses man kita ng mga tao. Ikatlo, kay tungod, kay siya man mismo maluyaman. Dapat siya magulot sin mga halad, hindi lamang para sa mga sala sa mga tao, kundi para man sa iya, kaugalingon ng mga sala. So, ang ato na parian, nagakumplisar sa iya nga kapwa nga pali. May arak sila nga tawag nga confessor. Okay? Dito lang sila nagakumplisar sa ila nga confessor. Sunod, ang kamaturan, biblically and historically, hindi mabago sa kinaiya sa bisan sino nga pari. Okay? So, ang atong nga mga parian, ang Biblia ganyan mismo, ang nagasiling, ang atong nga kaparian, biskan mapatay sila, bisan ano pa ilang obrahon,
pare yapon sila. Bisa mapatay sila, ang ilang posisyon sa iyang lungon, hindi ka pareho sa aton. Kung kita mapatay, kita nag-aatubang sa altar o sa recollectos. Ang recollectos, ano siya ang makita natin sa likod, mga bata altar, amuna ang lamisa. Okay? Recollectos, amo ang to nga may mga imahe sa likod sa altar. So, ang mga pare nga nagkalamatay, ang ila ulo dito sa kung magkatubang sila, mapatay sila, din sila katubang sa mga tao. So, kung mapatay sila, pare yapon sila. Kag ginakilala sila sa Diyos nga pare man sa yapon. Ika-apat, wala niya maintindihan ang iyang ginatutuhan. Madamo ini sa atong mga katuran nga wala gid kabalo sa iyang ginatutuhan. Wala siya kabalo kung ano ang ginatudlo sa atong simbahan. So, ganggapon, nagatagami sa mga recollection sa mga parokya sa Anilaw, pinamangkot namon ang mga kabataan. Ano ang sakramento sa confession? Hala, wala sila. Out of 46 na mga youth, ang pinamangkulang dito is college. Wala sila kabalo kung ano ang sakramento sa kumpisahan. Kasi kamo dire. Ano ang kung mabangkot ta mo, ano ang sakramento sa umpisa? Kabalo kamo, ari ka sila. Oo, ang duwa gali ko, ari ka sila diya. Okay, ano ang sakramento sa umpisa? Mas may nakabalo kung anong sakramento of confession dire? Ano ganang ang sakramento of confession? Okay. Ang sacrament of confession is ang pagtuat o pagsugid sa ato mga kasalanan. Okay? Ang tagsa kabinunyaga ginhangkat nga magtuon abi sa iban ang pagkatoliko mga muyo alamang kag magsimba. So mo naging permis amon this is experience as among experience. Okay? Kung kami nagpangmalay-malay, maghagtag sa apulo sa Diyos, ang una pamangkot nila sa amon, ano kamo? Born again? Ano kamo? Baptist? Ay tungod sa atong nga mga Katoliko, wala o kung gamay lang ang nagapangmalay-malay. Nagawali. Di ba la? Mostly mga Jehovah Witnesses. So, permit kita masalaan. Para sa kadamaan ng mga Katoliko, mga muyo lang, masimba lang permi. Amo ang ginagawa sa Katoliko. Okay. Ang ginasiningan sa Canon Law 299, lay persons, kita, mga laiko. Okay? Lay persons are bound by the obligation and possess the right to acquire knowledge. Acquire knowledge of Christian doctrine, appropriate to the capacity and condition of each in order for them to be able to live according to this doctrine, announce it themselves, defend it if necessary, take their part in exercising the apostolate. Tama kaatag ginasiling sa Canon 299 naton. Ang mga laiko o kung kita nga mga ordinaryo nga mga tao, mga ordinaryo nga mga Katoliko, ginasiling na to be able to live according to this doctrine. Ikabuhi naton ang atong doktrina. Okay? Ang ginatudlok sa simbahan, ikabuhi naton. Ginaubaran naton na, ginakabuhi naton. So, kabula na amang kasabat. Announce it themselves. Okay? Mamban mo lang ang proud Catholic ka. Masiling mo nga proud Catholic ka, ginaubra mo ang doktrina. O ang ginatudlo sa ato simbahan. Defend it. Hindi pisahan mo ang atong pagtuluhan. Ginaubra nato ba ini? Mga ba nga sample nga
ang mga imahe, bawal kuno. Okay? Ang Santo Rosario, wala sa Biblia. Nabibinsahan nato nila. So, amo na ang mga pamangkot. Una na, bibinsahan nato ka. Take their part in exercising the apostolic. Kita bala, nagapanglakaton man. Okay, nagapanglakaton man. Kung ano ang gitudlo sa aton sa simbahan, ginambit naton, gin-share naton. Naging apostoles kita bala. So dapat i-exercise naton kung ano ang aton nga natunan sa atong simbahan. Importante ang ihibalo. Okay? Importante gid ang ihibalo. Hosea 4:6 na sining, my people are destroyed for lack of knowledge. Amo ini ang kadam-an kay tungod nagsaydo sila sa ibang nga sekta kay tungod kulang sila sa ihibalo. Basahan sila sa Exodus 20, Kapitulo 20, versikulo 4. Na ang imahe, bawal. O, bro, alibro, tama ka at sa ginambasang balaan nga kasulatan. Bawal ang mga imahe. Kaini, Diyos. Siyempre na kulang ka sa ibalo. Ay, tuod bro, no? Mabasa mo galing din sa Biblia, no? Nabawal galing ang mga imahe. Diyos na gali. Siyempre ikaw, mapati ka na yun. Lack of knowledge. Okay? Kaya para sa aton nga mga Katoliko, ang imahe representante lang sa aton nga mga Ginoong Jesucristo. Para sina, example, sino ang madumdumani mo nga may isa ka tao nga ginansang sa krus, nga puno sa mga pilas, ang iyang kalawasan, may ami nga maging bunal nga iyang tagilid, ginansang sa may korona nga krus, kag sa babaw na may nakasulat nga English. Sino madumduman mo? Si Jesus. So, pungos lingon, was makit-ano nga ina-imahe, mabalaan mo na nga may ara kita nga Diyos nga nagluwas sa aton. May ara kita nga Diyos nga nagahigugma sa aton. Kag ginhatag niya ang iya ugalingon para sa aton. Was makit-ano ilang krus, mambagaw, oy Lord, patawara ako sa ako mga kasalanan. Makit-ano ang iya nga ginbuhat para sa aton. Okay? Amo na ang purpose sa mga images sa aton. Represent lang sila sa ginbuhat ang represent lang sa iya nga ginbuhatan. Sunod. Okay. Tandaan naton, dapat ginakabuhi mo imong nabasa kag napamatian sa Biblia. So, again, lain ang pagbasa sa Biblia kag wala mo kinabuhi. Okay? Lain ang pagbasa mo kung ano ang napatian mo sa Biblia, pero wala mo kinabuhi. Sunod bro. Dapat naintindihan mo man ang imo pagka-Katoliko para hindi ka mangin nominal Catholic o kon cafeteria Catholic. May tatlo kita kasahip sa pagiging Katoliko. Una, proud Catholic. Ginaobra mo ang tagsa-tagsa nga maguluhaton bilang matuod nga Katoliko. Ginasunod mo ang ginagudlo sa atong simbahan. Ang nominal Catholic, Katoliko ka, pero sa ngalan lamang. Wala mo ginabuhat kung ano ang ginatudlo sa atong simbahan. Kag ang ikatlo, ang cafeteria Catholic. Pareho ini sa cafeteria sa
sa restaurant nga pwede ka magtutudlo kung ano ang imo gusto nga pagkaon. Bungos siniwa sa cafeteria Catholic, kung ano lang imo nagustuhan nga pagtuluhan sa Katoliko, amo lang na imo ginapili. Kung may ara nga teaching sa ato simbahan, hindi mo gusto, wala mo ginapili. Hindi pabayaan mo lang, wala mo ginapractice. Cafeteria Catholic. May ginpilian ka lang sa ginatudlo sa ato nga simbahan. Kalima, pinamati sa wali sa iba nga mga sekta. Ari ang mga problema. Una, may mga Katoliko nga nagapati nga ang tanan nga relihiyon pareho lamang. Okay, again, may mga Katoliko nga nagapamati nga ang tanan nga relihiyon pareho lamang. Mostly, makabasa kita bisan sa mga social medias nga hindi mo man kinahanglan ang relihiyon, kung kinahanglan mo relasyon lang sa Diyos.